kasamahan. Pero ayaw ko maghalo-halo kasi magaganda ang issue tatalakayin natin ngayon at ayaw kong magsabay-sabay ang yung parenthein natin, yung iba pa at lalo-lalo na si Prinsesa Josentira, gusto natin ibigay sa kanya ang mahabang oras para matalakay at dapat talakayin para sa ikabubuso naman natin sa mga balita. Ano po? Unahin na po natin ang ating dalawang kasama sa Lipunang Pilipinong nasa na nga ba tayo? No? At unang-una si Carol Abellana o RJ Abellana ng Water for All Refund Movement o WORM. At siyempre, si Raul Salas. Pag narinig nyo Salas, dapat ang kasaysayan babalik sa ating isipan, no? Ng KMM, mga bayan. Okay. Katipunan. Marami ang issue o mga balita na naglalakasan. Nariyan ang pangunahin ngayon, ang political campaigns. Nariyan ang pangayan, politikal, sa magkasamang partido pero nagpupustura na magkalaban. Alam na natin kung sino yan. Kaya nga sabi, 12-0 sigurado sino man ang manalo. Administrasyon din yan. Nariyan ngayon ang mainit. Minsan ay naging mainit. Medyo limot na ngayon yung pagkawasan ng Tubata-Aking. At itong huli, ang nagbigay-ingay ay ang tangka ng pamilya ng Sultanate of Sulu na bawiin ang Sabah o Borneo. Pero ang issue ay hindi lamang doon nakatalian sa bayan ng Pilipino, kundi yung sa tubig na iniinom natin na dapat ay malinis, dapat ay maayos. Ang alam lang natin ay itinataas ang singil ng tubig sa atin. Ang hindi natin alam, nung isang linggo pa pala, nasingil na tayo ng advance payment. Pero para malaman natin yan, ibibigay natin sa Pangulo ng WORM, ibibigay natin sa Pangulo ng WORM, si Ka-RJ Abellana, upang ipaliwanag ko ano ang WORM at ano ang kanilang tunguhin. Hello po. Hello. Sir, dito lang naalala. Kasi in-organize namin yung mga Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Rodolfo V. Abellana Jr. Ako po ang tagapangulo ng Water for All Refund Movement. Kami po ay yung aming water consumer group ay nagsampa po ng syndicated staff laban po sa mga pamunuan ng Maynila at Manila Water. At kasalukuyan po ito ay dinidinig po sa Prosecutor's Office sa Quezon City. Ang halaga po ng demanda nito ay nasa 6 na bilyong piso na dapat sana ay maibalik po sa mga water consumers dito po sa Alakhang, Maynila o Mega Manila. At pabanggitin ko po sa inyo, may pwedeng history kung bakit po kami nagsampa ng demanda sa Maynila at Manila Water sa pamilyang Jaime Isabel de Ayala at ganoon din po kay Manuel D. Pangilinan na siya namang tagapangulo ng Maynila at yung isa naman po ay mga tagapangasiwa ng Manila Water. Alam niyo po, nagugat po ito sa mga tinatawag nating mga advance collections. Itong mga advance collections na ito, noong taong 2008 po, isinama po sa ating mga water bill sa pamamagitan po ng Regulatory Office at Corporate Office ng MWSS. Siya nga po pala kahapon ay nagsumiti rin po ng tinatawag na Water Legacy Security Plan ang MWSS until 2037. At sinabihan po ng
rally picket ng Water for All Refund Movement kahapon mismo sa gate sa tanggapan po ng MWSS Maynila at Manila Water para ihayag namin ang aming pagtutol dito sa sinasabing Water Legacy Security Plan ng MWSS Maynila at Manila Water. Dahil nga po ito'y may kaugnayan dito po sa aming isinampang 6 na bilyong demanda na sa aming palagay ay dahil dito sa mga advanced collection na ito ay hindi naman po napatupad yung mga proyekto, particular po sa Laiban Dam Project at particular po sa 15 CMS Angat Rehabilitation Project. Ito po ay aabot na po sa aming komputasyon ng hindi po bababa ng 6 na bilyon na wala naman yung mga proyekto na kailangan po may soli o may balik sa ating mga water consumers. Hindi lamang po yan. Marami pong mga nakasulat sa ating mga water bill na kahit wala pa po ang mga proyektong ito ay in advance. Ang tawag po natin dito ay front-loading. Alam niyo po, sa ilalim po ng concession agreement, yung pinagbabawal po ang front-loading o yung pinagbawal po yung sinasabing advance collection nito mga private concessionaires ng MWSS. Kaya nga po nagkaroon ng privatization para po maglagay ng kapital itong mga pribadong kumpanya at hindi po tayo mga water consumer ang mga kapital para sa mga malalaking proyektong ito. Magbibigay lang po ako ng iba pang mga halimbawa ng mga proyekto na hindi natuloy. Halimbawa po yung Wawa Dam Project. Ito po yung multimillion programa na advance na kolekta sa ating mga water consumers pero hindi po natuloy. Yung kasalukuyan po ay meron pong tinatawag na Putatan Sewerage Treatment Plant. Ano po yung Putatan Sewerage Treatment Plant? Ito po yung matatagpuan sa Muntinlupa. At ito po ay yung Putatan na sewerage, yung Putatan irrigation plant na yan, ay dati pa pong programa ng dating Pangulong Marcos na kung saan ay para sana ito sa irigasyon ng tubig sa siyudad na Muntinlupa patungo po sa lugar ng Cavite. So, yung ating gobyerno ay nangutang po ng malaking pera sa World Bank at International Monetary Fund para ipagtayo ng irrigation system na yan. Subalit, nung hindi na ho kayang bayaran ng ating gobyerno yung irrigation system na yan, tahimik at patago na ibinigay po ng National Irrigation Administration ito sa MWSS. At ang MWSS naman po ay tahimik na ipinasa sa isang kumpanya na pinamumunuan po ng Maynila. Pero nagbabayad po ng utang na ito ay kinukuha po sa pambansang budget. Ibig sabihin, sa Automatic Debt Appropriation Fund, may higit po sa 700 hanggang 900 milyon taon-taon ang ibinabayad po dito sa utang natin sa Putatan irrigation na ito. Ano pong ibig sabihin yan? Kahit kayo po'y taga Mindanao, kahit po'y kayo'y taga Visayas, ang ibig sabihin po ay parte po ang mga mamamayan doon sa pagbabayad ng irrigation system na yan. Subalit ngayon po, hindi na siya isang irrigation system. Ito'y isinalin sa MWSS at tahimik at patago na isinali naman po sa kumpanyang Maynila na libre po gumagamit doon pa sa pasilidad na ito at panay naman ang singil sa ating mga water bill, kaugnay po dyan sa mga proyektong yan. Na ang nagbabayad naman po ay pambansang gobyerno. So ito po ay double whammy o triple